hindi nag-aalinlangan at walang pag-aalinlangan ang manonood. Babalikan ko lamang po doon sa sinabi niyo po na during your time, tinuturuan po kayo ng kapwa-artista, halimbawa sa set, kung paano umarte. Maraming mababait. Pero during that time, I also remember, Tita Susan, that the star system was very, very strong. I mean, there were stars, may first, second, third categories. Wala ho ba naman nagsuplada ho sa inyo nung inyong panahon? Hindi. Wala talaga ho? Wala. Kasi ang make-up ng Sampaguita Pictures, parang ABS. Okay. Kapamilya. Isang pamilya kami, may tatay kami, si Dr. Perez, nanay, si Mrs. Perez, lola, si Mrs. Vera, at mga kapatid, sila Manay, sila Icho, at mga kapwa-artista namin. In between movie assignments, meron kami mga gathering, mga picnic, meron kaming King and Queen for the Day. Pamilya talaga. King and Queen for a Day, kami, mga artista, mga superstars, mga stars, ang nagsisilbi sa mga crew. Sila ang reyna at hari yung araw na yon. Galing naman. This is the first time I'm hearing this. Talaga po? Yes. Meron kami mga picnic. So, para kami magkakapatid. Okay. So sila Doc talaga, Doc Perez, at saka sila Mama Nene, ran Sampaguita like a family. Yes. Like a family. So kahit may star system, pagdating talaga doon sa trabaho, ay minamanage na parang isang pamilya. At saka, bawal mang-api ng kapwa. Very good. Kung hindi, may call slip ka. Maganda po Kakausapin ka. Maganda po yung sinasabi niyong value system. Dahil ang nagdidirect po, producer, at sinasabi, pangangalagaan yung well-being mo bilang isang profesional. Pero pagdating sa mga values, nariyan ang iyong magulang na hindi malayo ang pananaw ng producer. In terms, in sync ika nga. Yes. Hindi po natin malilimutan ito. Dahil dito nanggaling ang isa sa pinakapamilyar, one of the most famous lines in Philippine cinema, it's unfair. It's unfair. I want to know, Tita Susan, was it part of the script? Did you invent the line? How did it come about? Ay, sama na! It's unfair! It's unfair! It's unfair! Tama na! No, it's unfair! Alam mo, boy, mga kaibigang nanonood, hindi lahat ng mga dialogue sa isang pelikula ay nakasulat. Yung particular na insidente na yon, katulad din ng mga pangyayari sa mga ibang fellow actors ko, binigyan kami ng karapatan ng direktor at ng writer na, how will you articulate this? Paano mo sasabihin? Anong sasabihin mo kung nandiyan ka sa sitwasyon na yan? So sabi ko, hindi naman ako masatsat na tao by nature. Hindi naman siguro ako magmumura doon sa sitwasyon na yun. So I gathered my thoughts and all I could say, it's unfair. Kasi yung role na pinortray ko doon, role ng isang babae na who wanted to make, to perfect herself, to be to hold on to a marriage. So para sa kanya, ginawa niya ng lahat, ibinigay niya ng lahat, nagsakripisyo siya para lang sa ikabubuo ng pamilya. And yet, iniwanan siya ng asawa niya. Pagbukas niya ng closet. And you said the line. It's unfair! Wow! Alam niyo po, Tita Susan, one time, dumalaw dito sa Inside the Cinema si Chanda Romero. So, nagkwentuhan po kami. Isa sa kanyang mga kwento ay isang pelikula na kanyang ginawa na isang eksena lamang daw. And this particular scene was with you and Charo Santos, our beloved president of ABS-CBN. Ito po ang pelikulang Paano Kung Wala Ka Na. It was a poignant eksena po para kay Chanda. Can you tell us your story? Yung sitwasyon namin nila Chanda is si Charo, ako, at saka si Chanda. You were the first wife. Hindi ko alam kung paano dumating sa buhay ni Eddie Gutierrez si Chanda. That's unknown to me until that scene happened. But you knew of Charo? I knew of Charo. So, okay. All the while pala na ang feeling ko parang inapi ako, inisahan ako. Yung pala, meron palang isang babae na iniwanan. It happened in a restaurant. It happened in a restaurant. So you were having dinner with Charo,
who was the second woman of Yes. Eddie Gutierrez. Oo. At ang iniisip mo ay ito yung babae na ng isa ng agaw sa Yung akin. pala, ako rin. Inaagaw mo siya sa akin noon. Inaagaw mo siya sa akin ngayon. Cody. Huwag mo ako hawakan! Mga agaw ka ng asawa! Maninira ka ng pamilya! Hindi totoo yan. Waiter! Waiter! Huwag kang makialam! Sabi ni Chanding sa amin na she could not forget that movie because bihira siya gumawa ng pelikula na isang eksena. But if she were to remember, if she were to be remembered because of one film na isang eksena, yun daw talagang hindi niya malilimutan. Yun, talagang totoong tao, totoo yung istorya. Dahil may mga pangyayaring ganyan. Eto ka, talak ka ng talak na nadihado ka, yung pala, Meron pa. meron ka palang, wala kang kamalay-malay na naapi. Tita Susan, pag gumagawa po kayo ng isang pelikula o di kaya'y paghalimbawa lamang sa telebisyon, kinakabahan pa rin pa ho ba kayo? Kailangan. Talaga po, kailangan ho yung kaba. Akala ko ako lang. Nanlalamig ang kamay ko, kinakabahan ako. Mas maganda kasing lumalabas ang performance kung merong ganun. Some people pray for... Buhay na buhay. Yeah, some people pray for jitters, Kasi actually. parang andun ka talaga sa mga pangyayaring yun. I think we have some questions from our audience. Sige nga, sige na. Ano po ang iyong pangalan? Charito Morales po. Sherito, anong iyong katanungan? Kailan po sila maggagawang ulit pelikula ni Ate Amalia at ni Tessie Agana? yung Ami Susie and Tessie. Nakakatuwa. Sana nga mangyari yon, pero very remote na mangyayari. Lola na, si Ami, Susie at si Tessie. Malamang gagawin ng ABS. At mga kabataan na ngayon ang lalabas dun sa Ami, Susie and Tessie. Baka mag-guest na lang kami. Maraming salamat, Sherito. Thank you. Yes, what's your name? Regine Santos po. Regine. Yes, your question. Tatanong ko lang po kay Tita Susan po. Noong pong mga panahon na magkasama pa po kayo ni Fernando po Jr. po, ano po yung pinaka-favorite niyong movie na magkasama kayo? Tutulungan kita, Tita Susan. We'll answer it this way, okay? Because I'm going to talk about now the movies of Tita Susan with the great Fernando Poe Jr. Umpisan po natin dun sa 1979 to 1987. Dito sa ating pag-uusap, tingnan natin kung ano nga ba talaga ang paborito ni Tita Susan. You did some comedies. Mahal, saan ka nang galing kagabi? Mahal, ginagabi ka na naman. Manager si Commander, and No Retreat, No Surrender si Commander. Binig, talaga naman bumibili lang siya ng kotse. Nako, Hener, utang na loob, ha? Huwag ka na magpaliwanag, ha? Ang babaw-babaw naman ang mga paliwanag ninyo. Ano mga bumibili ng kotse kung ano-ano dyan? Kung hindi ko pa alam, siguro gabi-gabi, kaya ka ginagabi ng uwi. Yan! These were the comedy films you did with The King, with FPJ. How was it working with your husband? Both on the professional and the personal side. It was fun. It was lots of fun. But being actors, both of us, syempre pagdating sa set, artista lang kami. Hindi kami mag-asawa. So, kung ano ang dapat gawin ng bawat isa, siya namin ginagawa. He would play roles na medyo may pagka-playboy. Hindi ho bang, how do you call this, was it comfortable playing playboy characters in front of you? Isn't he? Hindi naman siya kailangan umarte. Tita Susan, was he? Was he? Nasindak naman ho ako doon. Alam mo, pag nasa industriya ka, Opo. excuse the language, No, but no. this is the best description. Opo. Lahat tayo malandi. I